square root of n. X bar minus mu divided by sigma divided by the square root of n. And itong sigma na to, magiging S lang to kapag ka naka T value tayo. Pero since Z value tayo, ang kukunin natin ay sigma. Ay sigma yun nandito rather. Okay. So ngayon, isa-substitute lang natin yung formula natin. Isa-substitute lang natin yung mga values natin dyan. So, X bar natin, 3.6 hours. So, 3.6 minus mu, which is 4, divided by sigma, which is 1.2. And then, the square root of 36. Or, dahil alam naman natin na square root of 36, suwat na natin ngayon na 6. With that, i-calculator natin. Okay, wow, how convenient. Na-calculator ko na in advance of time. So, nakuha nating value ay negative 2. With yung negative 2, yun ngayon yung Z computed natin. Okay? So ngayon, ang gagawin natin dyan, nakuha natin yung Z computed natin, which is negative 2. Ilalagay na natin siya sa normal curve. Okay? So ito yung normal curve, di ba? Yan. Ayan, pangit. Yan. Ito 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. So bago natin to ilagay sa sa tawag dito, sa normal curve, ilalagay muna natin to, yung Z critical natin. Yung nakuha nating value from the T or Z test value, i-graph muna natin siya. So dito, positive negative 1.96. So, guguhit tayo ng line sa negative 1.96 muna. So, around siya dito, before mag 2. And ganun rin dito, sa above, kasi positive negative. Ayan. And then, shade natin yung anything above and below nun. O, diba? Tulad kanina, sabi ko, kapag ka unequal sign, ganun. So, yeah. Now, meron tayong ganito. Ngayon, titingnan natin, si negative 2, kung saan siya magpo-fall. Dito ba sa walang shade o dito sa may shade? Pag nag-fall siya sa walang shade, ibig sabihin doon, fail to reject tayo, which means, i-accept natin yung null hypothesis. Pero, kung nag-fall siya dito or dito, as long as nag-fall siya dun sa may shade, i-reject natin. Hindi natin i-accept. So, si negative 2 ay dito. Nakapasok tayo dun sa rejection range. So, ibig sabihin nun, i-reject natin yung null hypothesis. So, proceed tayo sa step 4. Doon natin nilalagay yun. So, step 4, ito ay set sentence. So, babaguhin mo lang yung nakalagay, depende sa situation. So, ang gagawin, ang sasabihin mo dito always ay ganito. Therefore, we dito either fail to reject or reject yun dyan, the null hypothesis. Ganito kayo pag magsusulat kayo ng sentence or ng sa step 4 at step 5, ganito yung susulat set sentence na lang tayo. And we fail to reject or the alternative hypothesis with a significance with a level of significance of blank percent. Okay, so ganito. So, from here, alam natin na i-reject natin yung null hypothesis. So, ganito lang yan. Therefore, we reject the null hypothesis. Dito, either fail to reject or reject. So, reject tayo dyan. And we fail to reject
the alternative hypothesis. So, ganun lang yun always. So, kung inaccept mo naman yung null hypothesis, ang sasabihin mo dyan, therefore, we fail to reject the null hypothesis and we reject the alternative hypothesis. So, set sentence to. And with A, level of significance of blank percent. Isusuot mo yung level of significance natin, which is 5%. So, ganyan lang yung step 4. Step 5, parang ganyan lang pero mas pinaarte kasi mag-ano na tayo, magsasabi-sabi na tayo na kung ano-ano. So, here. Ngayon, set sentence pa rin to. So, ganun natin. There is dito, no significant difference. Slash A significant difference. Between the sample mean, ay nako, and the actual mean, the population mean na lang. Thus, yan, blank mo. So, ganito, kung inaccept mo yung null hypothesis, ang sasabihin mo dyan, no significant difference. Pero kung ni-reject mo ang null hypothesis, ang sasabihin mo, significant difference. And since ni-reject natin, sasabihin natin dito, there is a significant difference between the sample mean and the population mean. Thus, blank. Etong thus, ilalagay lang natin kung ano yung pinapaniwalaan natin na totoo. So, since ang inaccept natin ay yung alternative, ito ilalagay natin. Thus the average students study thus the average time students study is not 4 hours. So yun yung lalagay natin dito sa blank na to. Pero kung halimbawa inaccept ngayon natin, ang ilalagay natin itong null hypothesis. So ganoon lang siya. Set sentences lang tong yung season 4 at step 4 at step 5. Yeah. Dito lang kayo wag maligaw sa paghahanap ng z value at t value kasi iba yung pagkuha ng z value at t value. Bigyan niyo ako example. Halimbawa sa kasi sa t value medyo mahirap maghanap ng value. So titinan lang natin sa t value, may pinagkaiba siya ng konti sa kay z value kasi hindi natin kukunin yung hindi tayo magbabase sa ganto. Instead, hindi lang sa ganyan tayo magbabase. Magbabase rin tayo kay n para kunin si t value. So let's say nakuha natin ay ang sigma natin ay ang alpha natin ay 0.025, let's say. Tapos yung n natin ay 14. So ang gagawin mo natin, titingnan natin si 0.025 kung saang row siya. One tail tayo always, ignore natin tong two tails kasi divide natin siya by 2. So dito tayo titingin. So kung ano man dito yung value. Ngayon hanapin natin yung 14, yung 13. Kasi for some reason, i-minusan natin ng 1 yung n para makuha yung etong df, which is difference freedom, something ganon. So yeah, maminusan natin yung n natin by 1, which is 13, and then dun sa value ni 13, dun natin hahanapin yung value ni t. So dito tayo sa 13, ang nakalagay na value ni t ay 2.160. So yun yung natin, 2.160. Ngayon, anong sign niya? Depende siya. Kung greater than siya, either positive or negative. I still don't know, pero ilalagay ko na sa comment kung
kung ano yung sign na gagamitin, kung greater than or less than. Ngayon, kung ano naman, kung unequal yung tawag dito, yung sign, two tails siya, di ba? So, ibig sabihin nun, positive and negative. But yeah, ganun sa T-table. I'm gonna try to create another example sa T-table. Pero I don't know kung may oras pa ako eh.